Naku po mga kababayan, may matinding ambanat itong si Atty. Topacio dito kay Hontiveros. Kasi nga daw, kulelat naman daw ito sa pagkasenador at kulelat din sa pagka survey ng presidente. Pero matindi, gusto pa rin maging presidente ng Pilipinas mga kababayan. Kaya pakinggan nyo itong banat ni Atty. Topacio dito kay Reza Hontiveros. Ito na po. Sabay-sabay natin panoorin kung paano niya gisahin itong si Reza. Yun ang sinasabi ko. Pero itong si Ontiveros, maka-publicity lang kasi kailangan niya at sinabi na niya siya ay lalabang presidente. Ang galing, ano? Ayan na, pinagtuwa niya. Pang-asar talaga. Anyway, halos hindi, 2 beses kang tumakbo senador, talo ka. Pagkatapos Opo. noong lumaban ka, nung una, number 11, bago yung pangalawa, number 12, lalabang ka ng presidente. Puro pilit lang, puro pilit. Marami akong tinanong. Ano ba yan? Wala naman daw may gusto eh. Wala. Hindi, Wala meron. talaga. Si Ronald Llamas. Anyway, Yan na. iimbitahan niya. Oh. Mag-testify daw tungkol sa Gorbax. Anong itatanong mo ron? Binaratuloy siya. Sabi sa kanya, eto ang sabi sa Kaya kanya, siya, nitong si Felix Philip, Mhm. na chairman ng F2 Games. Sabi niya, nakikiramay siya, pero ang sabi niya, ako ay isang independent game developer. Basahin mo. Yeah. Yung mga kababayan no, nakapagtataka lang, bakit yung games ang pinagka-interesan? Dapat ang pinatawag niya yung mga magulang. 'Di ba? Hindi niya lang matanggap mga kababayan na itong ginawang batas ni Kiko Panghilinan ay sumablay mga kababayan. Kaya ang pinagka-interesan itong mga games na hindi naman ganun ka ano 'di ba? Marami namang naglalaro o hindi naman nagkakaroon ng diferensya yung mga naglalaro, hindi naman nagpapatayan. Tapos ito, ang pinagka-interesan yung laro mga kababayan. 'Di ba? Mantakin nyo yan, ganyang pag-iisip. Yung kanyang pahayag dyan. Eto, sabi nga po Hindi, nasa second. eto na, tumanggi si Sa Gorebax. second page niyan. This is different from you. Hindi, pareho yan. No. Ayan, pakikita ko sa iyo, ha? Ito na pa Gorebax. Hindi, ito nga. Okay. Ito, ayan. Ayan ang sinabi niya. Ayun, Ayan ang sinasabi ko. ito, Ayan, okay. Sige. Ay, nakakahiya to, attorney. Kaya nga, ito. Dear Dolphy committee. Panchito, bago tayo mag-break, ano? Okay. Sabi niya, I am an independent game developer. Yeah. Based- mo. Ako ay nag-iisang nag-develop ng game na yan. Based base in sa Germany. Oo. Sige. Ah, Based in Germany. Nakabase sa Yan. Germany. Okay. After careful consideration, Matapos kong pag-aralan ito, I must respectfully decline. Ayan. Tagalog. Kailangan igalang ko na hindi ko payagan. The invitation to appear Yan, ang imbitasyon mo na para pumunta at the hearing Sa on hearing July sa- 1, 2026. yes, sa July 1, 2026. Whether in person or via Zoom. Kahit nasa personal o kahit Zoom pa. Ito mo to si Lisa. Nag-iimbita. Nasa Germany yung tao. Nakakahiya In person. naman. Oo. Magpadala ka ng ticket. Pambihira. Aabalahin mo yung tao Oh. Oo nga mga kababayan, 'di ba? Taga Germany, tapos ang lakas ng loob niya no, imbitahan niya 'yon. Na wala namang kinalaman doon sa nangyari. Yung Gorbax game pa ang napagdiskitahan mga kababayan. At wala bang ginagawa yun kundi umattend ng walang kakwenta-kwentang mga... Dapat yung pagka-interesan niya, yung mga magulang, yung nagpalaki, 'di ba? Yun ang nagkulang Paano nakadala ng baril? Paano natuto magbaril yung mga bata? Siyempre, ang may kasalanan diyan yung mga magulang, yung nagpalaki, 'di ba? Ang mga magulang daw nito ay parang miyembro daw ng PNP tsaka AFP mga kababayan. Yun yung dapat yung imbestigahan, paano natutong maghawak ng baril yung mga bata, 'di ba?
Hindi yung laro yung pinagka-diskitahan nito mga kababayan. Makagawa lang ng ibang paraan, no, para hindi mabutasan yung ginawang batas ni Kiko Pangilinan na 15 years old ay hanggang 15 years old hindi pa pwedeng kasuhan or hindi pa pwedeng ikulong, 'di ba? Yan yung pinagdebatihan ng nakaraan na pinaglalaban ni Robin Padilla na dapat 10 years old ah, pataas, 'di ba? May pananagutan na mga kababayan sa batas. Tingnan nyo, may screenshot pa yung mga bata na hindi sila natatakot na makulong. Hindi daw sila makukulong mga kababayan kasi nga mayroong ginawang batas nga. Yun nga yung kay Kiko Pangilinan mga kababayan. Kaya ngayon, ginagawa nila ng butas yung mga laro, lalo na yung Gorbox, 'di ba? Sinupalpal siya, hindi a-attend daw, 'di ba? Legislative hearings ni Ontiveros. At saka ito si Ontiveros noong iniimbestigahan si Arnie Teves, ayaw niyang pag-testify ng Zoom. Tapos Pero yan. ito gusto niya pag-testify ng Zoom. Kahit Kita Zoom. niyo, bago gustong maging presidente. Ngayon, Aha. sabi niya, ito, basahin mo na lang ito. Yan, yung Ayan. susunod na paragraph. I would respectfully note only for the committee's record, the Gorewax is classified 18 plus and is not intended for or any at minors. Ayan, may nakalagay pala mga kababayan na 18 plus pataas 'di ba? Hindi bawal sa minors. So lusot itong laro na ito mga kababayan. Kita mo na. Riza, sinabi na kasi hindi naman kailangan. Hindi naman pwedeng. May age limit Oh, pala may age limit. eh. Bakit ipipilit mo na umapir siya? Ano mapapala mo? We should Kundi know nagpapakyut ka lang. Oo. Kahit sa Pilipinas, alam ng Ay tao di yan. napahiya ka ngayon. Pahiya tuloy. Ngayon, Ayan. pupunta ka sa German Embassy. Humihingi ka ng tulong. Oy, ano gusto kong gawin ng Germany? Pilitin yung mamamayan nilang pumunta rito. Hindi gagawin ng Germany yan! Hindi naman Pilipinas ang Germany eh. Na yung mga mamamayan pinadadala para makulong sa ibang bansa. No, mali. Ano tingin mo sa Germany? Hindi naman si BBM ang pangulo ng Germany eh. Di ba? Siya masunod. Anyway, mga sasama. Ayan mga kababayan, 'di ba? Walang magagawa to si Risa. Iba naman yung bansang Germany. Ano 'yun? Hawak din ni BBM ang Germany. 'Di ba? Hindi naman katulad ng bansa natin na nung nakaraang taon na pinadala si PRRD sa ICC, 'di ba? Dito, doon, iba doon. Hindi nila kayang kontrolin yun. Ibang bansa yun. Hindi naman papayag ang presidente doon na dalhin dito yung kababayan nila. 'Di ba? Kaya matindi po itong pinaglalaban ni Risa Ontiveros. Dapat ipatawag dyan yung magulang. Yung magulang talaga dyan ang nagkulang mga kababayan. 'Di ba? Sa pagpapalaki. Kaya hindi yung laro mga kababayan. Kaya kayo, ano pong pahayag nyo dito mga kababayan? Tuloy po natin. Ay, magbabalik po tayo at magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, yes, Show, Topacio! Ating oras Alas 10:30 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! Ayan mga kababayan, di ba? So, yun po yung pahayag ni Atty. Topacio dito nga kay Risa Hontiveros. Ano bang masasabi niyo dito? Tapos tatakbo pang presidente, no, mga kababayan, no? Kulelat naman sa survey. Sabi nga ni Atty. Topacio, hindi pa nga daw umaabot ng 1%. Tapos ang lakas daw ng loob na tumakbong presidente. Yan, pinagtawanan ka tuloy. Tapos, talagang pipilitin natin nila mga kababayan itong impeachment kay BP Sara, no? Para wala talaga silang malakas na kalaban. Kaya malakas siguro ang loob nito kasi dikit sila kay Marcos Jr. ngayon sa administrasyon ngayon. Ano na sila kampi-kampi mga kababayan. Pero pagdating ng panahon at na itong si BBM ay bumaba na sa pwesto, titirahin na rin niya si BBM, mga kababayan. Kasi sa nangyaring mga korupsyon nitong administrasyon niya, talagang sisingilin siya niyan. Talagang nagagamatan lang itong mga tinklawan tsaka itong administrasyon mga kababayan.
Kaya pagdating ng panahon, ganyan talaga ang mangyayari. Ganun talaga sa politika, no, mga kababayan, no. Talagang gamitan lang. Pagkatapos ka na, pagtapos ng termino mo, wala ka na. Itchopera ka na. Kami naman, parang ganun mga kababayan. So, ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa pinagagawa po ni Risa Ontiveros, lalo na dito sa gusto niyang ipatawag yung Gorbox, no? Yung larong Gorbox. Yung ano daw, yung developer, yung CEO mga kababayan. So, mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito at ano rin masasabi nyo sa pahayag ni Atty. Topacio dito kay Risa Ontiveros. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating mga bagong nanonood. Mag-comment po kayo or mag-subscribe din sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.